pag-uusapan natin ngayon, ito po nagwala na naman po si Raffy Tulfo, Senator Raffy Tulfo dito po sa nagaganap po na plenary session ng Senado tungkol po dito sa budget 2024 budget. Ang nakasalang po, siyempre, yung paborito niyang DepEd. Bakit po mainit siya sa DepEd? Alam niyo na. Kinakailangan pa bang itanong yan? Sila po ang dalawa sa pinakamataas. Hindi ko po kayo ni-intriga, no? Pero facts po itong sinasabi ko. Si DepEd Secretary po at si Senator Raffy Tulfo ang dalawa sa pinakamataas, no? So far sa rating ng presidential election. Sino ba magsasabi niyan kundi hindi po ako nang intriga, totoo po 'yan, no? Totoo naman 'yun, number 1 nga si Tulfo, di ba? Okay, kaya talagang tututukan natin 'yan. Anyway, sana tayo sa naganap na Senate hearing. Alam niyo, nakakatuwa po si Senator Tulfo. Hindi niya po makalimutan, no? Siguro bibihira po siya na nabubutata, bihira po siya na merong tao na ano sa kanya, no? Yung may kakayahan na soplahin siya, no? Kasi paulit-ulit niya po rito sinasabi na ako po ay nagtatanong lang no nakaraang hearing. Tinatanong ko yung mga taga-DepEd, sabihan ba naman ako na gumawa ka ng batas, no? Ilang ulit niya po yun. Siguro kung mga 3 o 4 niyang sinabi yun. Alam mo na ano na hindi makamove on dun sa alam natin na yung ego, no? Yung ego niya hindi pwede niya na kasing i-disregard yun pero lagi niya sinasabi. Okay, pero maganda po to kasi una nakikita na natin yung mga pagharap-harap, no? Ng mga future combatants sa 2028 election. Ano kaya? Makahata kaya ang mga follower ni Tulfo na nagsasabing sila ay Sara Duterte ngayon? May mahata kaya sila? Kaya ako, ang sinasabi ko kagad, yung nagsasabing Duterte sila ngayon, magdeklara kayo na sa 2028, pag tumakbo si Sara Duterte, kay Sara Duterte kayo. Para, vlogger lang po to hindi po kasama, syempre, kayo naman, mga followers lang naman. Yung nagsasabing, kasi meron pang nang-aasar sa atin, no, na ako pa yung baliktarin. Magdeklara po kayo ngayon na kayo po ay hindi magtutulpo at Sara Duterte. Dahil ngayon pala nagdedeklara ako na Sara Duterte ko. Para alam-alam lang natin, no? Walang wala nang lituhan. Wala na tayong lituhan. Okay? Okay, punta na po tayo. Hindi, yung mga vlogger po yung sinasabi ko kasi syempre makakahatak po yan balang araw Ay, kinikwid daw lang natin. Punta na po tayo dito sa paano po actually ginawa niyang tuntungan yon, no? Ang sabi ni Tulfo ganito. Ito po sa pagkakaalala ko lang Siyempre hindi natin maalala. Gustuhin ko man tagalan yung isusulat ko pa yung hindi kaya ng oras. Sayang yung topic. Okay. Dito po yung galit ni hindi ko alam kung galit ba si Raffy Tulfo o natural niya na yon. Pero yung mga actuations niya talagang parang galit siya, no. Ang sinasabi niya nung nakaraang hearing ay nasabihan siya na gumawa ng batas, no, na tungkol nga sa pagbawal yung pangongolekta ng PTA. Hindi niya makalimutan yun. Pero ginawa niyang tuntungan yun at ako ngayon ay nag-research at meron na palang batas na pinagbabawal. Pinagbabawal yung pangongolekta. Di basa-basa. Inuunawa ko rin kasi siyempre para mo po tirahin yung isang tao, para mo po sang-ayunan o tirahin, kinakailangan unawain mo kung ano yung sinasabi, no? Inuunawa ko si Tulfo, ang sinasabi doon, tapos ni-review pa nila, nag-break pa para ma-review din ng chairman yung sponsor si Pia Cayetano, no? So, ayon sa pagsusuri naman ni Cayetano, hindi naman yung DepEd order na voluntary yung contribution ng mga magulang ay hindi naman nakakontra doon sa batas na sinasabi ni Senator Tulfo. Kasi ang sinasabi doon sa batas ni Senator Tulfo, walang kokolektahin sa bata. Di ba? Sabi naman ni Senator Pia sa pagkakaunawa niya bilang isang attorney po yan. Walang kokolektahin sa mga bata.
Eh dito naman sa DepEd, ang collection naman ay sa mga PTA. Okay, pero ako may take po akong sarili diyan, eh. Pinapakita ko lang po sa inyo yung labanan. Ang ini-insist ni Raffy Tulfo ay eto 'no, hindi na kinakailangan gumawa pa ng batas dahil meron na palang batas dati noon pa. So nagtatalo sila ngayon, malinaw ba yung ako ganito, eh, 'no, kayo po mga senador baka nakalimutan niyo hindi po kayo Supreme Court. Yung Supreme Court po ini-interpret lang nila yung batas. Eh, may dalawang pananaw na ng batas, eh. Yung isa nagsasabi na hindi nakakontra. Tandaan po niyo, voluntary po yung PTA collection, no? Wala pong inuobliga. Ang pino-point out kasi ni Tulfo, may punto rin naman yung mama. Dahil diyan sa collection na yan, napapahiya pa yung mga bata. Katunayan, nagdala siya ng sangkatutak, ang kapal ng mga pangalan ng mga nagrereklamo sa kanya. Ayan, mamaya puntuhan po natin yan. Isa lang po topic natin, yun lang pong sa depth. Ito lang po, no? Okay. So, may iba kayong interpretasyon, eh. Eh, senador kayo. Ako, ang question ko lang sa inyo, bakit hindi kayo gumawa ng batas nga para malinaw na? Kasi sinasabi ni Pia Cayetano, nakabatay sa batas yung DepEd order. Sinasabi ni Tulfo, hindi raw. Eh di linaw nyo na, bawal mangolekta kahit voluntary yung PTA. Di ba? Yun yung point ni Sara Duterte naman, eh. Yun naman pala. Ayaw nyo palang mangolekta ng voluntary yung PTA kasi voluntary po yan, eh. Ako po, sa akin po, wala pong masamang voluntary. Voluntary nga, eh. Ang dami-daming, di ba volunteer work? Eh di patanggal na rin natin yung angat buhay. Ako, masaya ako. O voluntary yan, eh. Nangungulikta sila ng voluntary. Yung ideya po ng voluntary, parang nakakontra po sa compulsory. Ako kasi, may ideya po ako sa DepEd, eh, no? Hindi po ako nalilate dyan sa mga usapin ng DepEd. Lagi akong nakatutok dyan sa DepEd. More or less, may alam ako sa nagaganap sa DepEd. Bawal talaga. Alam niyo po ba, bawal mangolekta ang teacher? Hindi po nangungulekta ang teacher, kaya po sa DepEd, ang nangungulekta po ron, PTA. Ang nagbabayad po, PTA din. Mga magulang po ang nagbabayad. Bawal po yun na mangolekta. Eh, ang dami raw kinolektahan, sabi ni Raffy Tulfo, eh. Pag pinilit mo po yung voluntary, halimbawa may teacher o principal na namilit, pwede po siya matanggal sa pwesto. O mamaya po yung tanggalan sa pwesto, dito po muna tayo, no? Sa legality. Ang pagkakaalam ko po, meron din naman nakalagay, binasa po si Senator Pia, na may batas din po tungkol sa PTA. Ang pagtatalo po nila ni Senator Pia, yun bang batas na sinasabi niya, may nakalagay doon na pwedeng mangolekta? Ang sinasabi ni Pia, kung hindi sinabi na bawal, pwede. Kung hindi sinabi bawal, pwede. Kasi nakalagay lang doon. Kaya tinayo yung PTA para makatulong sa school. Wag naman tayo wag naman po tayong maging yung lawakan po natin. Yung eskwelahan po ba, gusto niya, ano po sa tingin nyo ang ibig sabihin ng pagtulong sa school? Kunwari po ako principal. Di ba? Ialaw ko ba yung PTA, pupunta ron sa eskwelahan ko araw-araw para magwalis, para may gawin? Makakagulo lang po yun, eh. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Hindi po kinakailangan ng mga magulang yung para tumulong sila sa eskwelahan, yung araw-araw silang magre-repair, araw-araw sila. Di ba? Kaya nga po may brigada eskwela, eh. Ito po, umattend sila ng meeting, eh, hindi po literal na sinabi na yung pagtulong, hindi po pwedeng makatulong ka. Halimbawa, mga magulang mo nagtatrabaho pareho, gustong tumulong sa eskwelahan, magbigay ng donasyon, bawal po.